Senyas mo. Okay, magandang tanghali po, Mayor John Paul Asor ng Benito Siluben. Mayor, kumusta na po yung ilang araw na panunungkulan po ninyo dito sa inyong bayan? Thank you po. Magandang tanghali po, Sir Jun Berganyo. Maganda naman po yung unang araw natin, yung unang linggo natin dahil nung unang araw, ng July 1 po. Ang ginawa po natin, i-invite po natin or tinawag po natin lahat ng department heads dahil siyempre dito po tayo sa munisipyo, kailangan unahin natin na mitingin ang ating nasasakupan sa ating pamamahay dito sa munisipyo. So, isa-isa po, miniting ko po silang lahat. After po ng meeting, isa-isa ko po silang tinawag at tinanong po ano yung mga needs at yung mga concerns ng bawat department dahil kung magbibigay po tayo ng tulong sa ating mga mamayan, kailangan po na doon muna sa departamento nyo ay ayusin muna natin upang mas maganda yung magiging flow ng pagbibigay natin ng service. Doon po na tinanong ko po kung kailangan ba nila ng mga tao, kung paano po ang mga supplies, kung ano po yung mga kailangan gawin doon sa department para ito umpisa natin ay well-equipped lahat tayo para po maibigay po natin yung mga servisyo na kailangan ibigay natin sa ating mga kababayan. Sumunod naman po, biniting po natin yung mga iba-ibang ahensya. So, yung iba po, for example po, binit po natin yung mga national agencies, yung DAR, yung sa BIR, halos lahat po, binit po natin sila. Yung sa ating kapulisan, pinuntahan rin po natin sila dahil siyempre, kailangan natin, sila po ang kailangan, ang kasama natin, katuwang natin sa Peace and Order and Public Safety. So, nung binitin po natin sila, tanong natin kung ano yung mga pwede nating innovations at mga gagawin na kailangan ng ating mga kapulisan. Sa sunod po na taon, siguro po, nung sa assessment ko, kailangan nila ng isang motorcycle or dalawa ngayong taon na to para pang rescue or pang ronda. Next year po, bibili rin tayo ng sakyan na pick-up para meron po silang ginagamit. Lalong-lalo na po, pagpunta sa baryo, yung sa mga motor po, yung pang-intel natin, upang sa ganun mas masisigurado natin na yung peace and order and public safety dito sa bayan ng Benito Siluben ay lagi pong maganda. Ganun po. Mayor, ano po itong maaaring asahan po sa atin na ating mga kababayan sa inyo pong gagawin 100 days? Ito pong first 100 days natin, piniprograma po natin na lahat po sana ng sektor ay ating maadresan. Doon po sa infrastructure, meron po tayong nakabinbin na ilalagay ng mga concreting farm to market road sa ating mga barangay. Meron din po ito sa hacienda, at sa Malusur, kasalukuyan pong gagawin na yan. Dito po sa Forest Region, yung Santiago de Sinipit, kasalukuyan pong ginagawa. Yung papupuntang Andabuel, meron pong kasalukuyan din ginagawa dyan. Yung po mga main road sa pamamagitan ng tulong ng ating minamahal na Congressman Ed Christopher Sigango, siya po ang isang kasama natin at tutuwang natin sa ating mga main road. Ang role po naman ng LGU ng Benito Siluben, doon naman po tayo doon sa mga lateral road, yung mga kantong papasok naman po sa kanila. Dahil habang ginagawa po itong main road, yung po mga kanto naman ng mga barangay, ang gagawin natin upang sa ganun, pagka matapos na po at pag matapos na yung main road, halos natapos na rin po natin yung mga kalsadang papasok doon sa mga barangay na kailangan natin ng mga daanan. Doon naman po sa health, ito pong susunod natin, hopefully po itong August, makabili po tayo ng hematology analyzer at saka dalawa po pa yan at saka chemical Bossing may text ka. Bossing may text ka. Bossing may text ka. Kailangan po natin para yung laboratory po natin ay masimulan na. Meron na po tayong animal bite center ngayon. Ang Benito Siluben po, hindi po kami naniningil ng bayad. Kung taga-Siluben ka at nakalat ka ng aso, wala po kayong babayaran. Ganon din po ang gagawin namin proseso dito sa aming laboratory. Sabi nga namin, kailangan namin mabigyan ng magandang primary care ang ating mga kababayan. Kaya nga po, itong August, magpo-purchase po tayo kung ano po yung laboratory na ginagawa sa UDMC, dito po sa providers, ganun din po yung magiging resulta at yung ganun din po yung laboratory na gagawin natin dito sa ating bayan. Sa katunayan pa nga po, itong July 9 ay paluwas po kami ng Manila dahil iuwi po natin yung patient transport vehicle na galing sa PAGCOR at saka sa PCSO. Dalawang patient transport vehicle po yan dahil ang marching order ko po dito sa ating disaster, sa DRRM at saka sa RHU na
ang ambulansya ay para sa emergency cases lamang. Kung masakit na ang tiyan, hindi na kailangan i-ambulansya. Kaya nga po, kailangan yung mga cases dahil yung ambulansya, napaka-importante. Paano po kung may masakit ang tiyan at may talagang emergency na kailangan, hindi po natin maaalisan niya. Kaya ang ambulansya, dalawa po ang ambulansya natin, naka-stay na po sa DRRM at saka sa RHQ. Yung parating na dalawang transport vehicle, yun naman po ang pangtakbo natin sa mga ibang pasyente na hindi masyadong nangangailangan. Sa social services po, ito po yung unang ginawa natin. Gusto nating i-uplift ang capacity development ng mga empleyado at ng mga kabataan. Kaya nga po, ito po kasi susunod na buwan ay may civil service examination. Nung Sabado po, nag-start kami ng libreng review para sa lahat ng gustong kumuha ng civil service exam. Kami po ang bahala sa nakipag-MOA po tayo sa ISU. Maraming salamat po sa mga faculty ng ISU na nagbibigay ng lecture. Nakipag-MOA po tayo sa kanila upang sa ganun, lahat po ng gustong mag-take ng civil service exam para magkaroon ng eligibility ay makapag-review naman po ng mga at iba pa rin po kasi kung meron tututok sa kanila. Sa ibang sektor po, gaya ng doon po sa mga iba pang sektor, marami pong nakabinbin sa atin ng mga programa. First week pa lang po natin, hayaan niyo po, sa susunod na linggo, i-update ko po kayo ulit kung ano po yung mga bago at ano pa yung mga gagawin natin mga ibang programa. Ngayon, napakaganda po ng inyong mga programa at saka inyo po mga pinaliwanag at tinuran. At naniniwala po kami ng lahat ng ito ay magkakaroon po ng katuparan sa inyong magandang adhikain. Mayor, bilang pamuli, wala na po siguro sa kami pwedeng maitanong sa inyo. Pasasalamat na lamang po sa mga tao na nagbigay po sa inyo ng respeto para po kayo maging punong bayan po ng bayan ng Benito Silver. Maraming salamat po, Sir. Gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na to na magpasalamat sa lahat po ng niwala, sa lahat po ng tumulong, sa lahat po ng nagbigay ng suporta. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat. Hindi ko po alam kung paano po papalitan ng kung ano man. Hindi yan napapalitan ng salapi or kung ano man. Pero masabi ko lamang po sa inyo ay magsiservisyo po ako, gagawin ko po ang lahat upang ang ating bayan ay mas mapaganda. Sa mga hindi naman po tumulong, kayo po ay maging inspirasyon pa rin sa akin. Hayaan niyo po at gagawa pa rin ako ng maganda. Kahit siguro ay hindi ko kayo napaniwala noon at alam ko na sa pamamagitan ng gagawin natin na development at pagprogreso ng ating bayan sa mga susunod na panahon ay baka maniwala na rin po kayo sa akin. Kaya po, tapos na po ang politika, itigil na natin, magtrabaho tayo, magtulungan tayo dahil ang tangi lang nating layunin ay magsilbi at pagandahin ang bayan ng Benito Silver, ang bayan ng may puso. Okay, napakaganda po ng sinabi po ninyo, Mayor Asor. Naniniwala rin po kami na yung mga tao po na hindi tumulong sa inyo, sa susunod po, yan na po ang magtatrabaho at tutulong po para sa inyo. Mabuhay po kayo, Mayor John Asor. Mabuhay po ang bayan ng Benito Silver. Mabuhay po ang bayan ng may puso. Maraming salamat.